Mendez, sa kalusugan ay kayamanan. Yes, magandang Huwebes po ng umaga sa lahat ng ating mga listeners. At nung po sa mga ka-tune in lang ay good morning po sa inyong lahat. At ngayon po ay nakikinig pa rin po kayo sa ating programang Kalusugan ay Kayamanan. At ito po ang inyong host, Dr. Charlie Mendez, na nagpupugay sa inyo ng isang magandang umaga. Doon po sa mga hindi pa nakakaalam, mayroon po kaming website. Ito po ay himedia.com. Puntahan lamang po ang radio broadcasting sa listahan ng mga programang maaari niyong subaybayan sa aming himpilan. Mayroon din po kaming live feed via ustream.tv at mga link para sa ating social media accounts tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Pati na din ang mga contacts at mga cellphone numbers natin. Ang ating hotline is 4120288. Samantalang ang ating text line ay 0977-342-1644. Ayan. Yan po ang ating mga numero na pwede ninyong tawagan at pwede ninyong i-text kung kayo ay may katanungan hinggil po sa ating pag-uusapan sa araw na ito. Medyo magandang weather, ano? Medyo umaaraw naman kaya ako po ay nakikidalamhati dun sa mga taga Ilocos na medyo nasalanta nung nakaraang bagyo. Nabalitaan ko po dun sa aking kaibigan doon na talagang ngayon po ay wala pa rin kuryente sa karamihan sa mga lugar dito sa Ilocos dahil marami daw po poste ng kuryente ang talagang bumagsak sa lakas ng hangin. At talagang halos bumaha po sa maraming lugar doon sa parte ng Ilocos region. Alam nyo, nakakakilabot nga because bago po nangyari itong bagyong ito, nandoon po ako sa Ilocos noong mga time na yon at umattend ako ng 90th birthday party ng father ng aking best friend na taga Boston. At kami po ay talagang hindi na po ako nagdala ng sarili kong sasakyan, nag-bus na lang ako. So ini-imagine ko po na talagang kung nung time na yon nagkaroon itong bagyo, wow, ano kaya ang nangyari sa akin doon? Siguro na stranded ako dun sa Ilocos region ngayon. But anyway, diyan po sa mga taga Ilocos, maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap sa amin, sa akin especially, sa very warm hospitality. At doon po sa aking kaibigan dyan sa Balay de Blas, nako, maraming salamat kung saan po ako nagstay. Thank you kay Mr. Sam. Napakasarap din po ng pagkain doon sa kanyang restaurant, sa Saramsam ang tawag doon sa kanyang restaurant. Thank you very much po sa inyong hospitality. At dun sa mga kaibigan niya na nag-tour sa akin dyan sa Ilocos, thank you very much. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa tattoo. Naku, maraming magkaka-interest dito, lalong-lalo na yung mga kabataan. Lalo na yung mga tawag rito, mahihilig pumunta sa mga beaches, sa Boracay. Naku, napagbalik dito, may mga tattoo na sila. Ano ba ang mga dapat nating malaman hinggil dito sa tattoo, sa tattooing? Ano ba ang mga possible complications nito? At ano ba ang risk na tinatawag natin dito sa pagpapalagay ng tattoo sa ating katawan? And yun nga, yung kanyang complications. At yung the most common problem na na-encounter ng mga taong nagpapatattoo, ano ba yan? Ano ba yung mga problema na yan? And of course, ito ba ay pwede pang matanggal kung hindi kayo natuwa o hindi kayo nagandahan dito sa inilagay na tattoo sa inyong katawan. Lalong-lalo na kung ito ay yung mga tinatawag nating permanent tattoo. And ito bang mga removal techniques na ito ay safe ba yan? Or ito ay mas makakakos ng problema sa kanilang mga katawan. Marami pa po tayong mga katanungan na pwedeng masagot dito po sa ating programang Kalusugan ay Kayamanan para po sa araw na ito.
ay ano po tayo ngayon, August 27. Yan po ang ating date ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy ay ibibigay ko muna ang theme song ng ating programa, ang Forever Young. Take it away. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when the space is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Some are like water, some are like the heat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later they all will be gone. Why don't they stay young? It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fleeing horse. Youth like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. But let them come true. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live Narito si Dr. Charlie Mendez. Dr. Charlie Mendez. Sa kalusugan ay kayamanan. Yes, balik po tayo sa ating programa, ang Kalusugan ay Kayamanan. At muli po, ito po si Dr. Charlie Mendez na inyong lingkod. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay hinggil sa tinatawag na tattoo. Ano-ano po ba ang dapat nating malaman tungkol dito sa pagpapatattoo? Very, very ngayon to, controversial at napaka-popular nitong pagpapatattoo. Sa katawan, sa kilay, sa labi. Yan, ako talagang halos lahat ng tao, kabataan hanggang sa may edad ay talagang parang nagiging nagiging craze ng mga kababaihan at maging ng mga kalalakihan ngayon, yung mga kabataan, mahilig po silang magpatattoo sa kanilang katawan. At talagang pinagkakakitaan ng gusto ngayon itong pagpapatattoo. Nabalitaan ko nga nung isang beses merong
nagpatattoo ng kilay talagang ang akala mo hindi na tattoo yung kanyang kilay Parang idinrawing yung buhok, yung buhok ng kilay na talagang itsurang buhok talaga. Magagaling na itong mga eksperto natin sa tattooing. At even po sa mga doctors, yung mga doctors ngayon, nagtitake na po kami ng course regarding sa tattooing. Ako, medyo actually nagkaroon na rito ng mga, nag-conduct na ng mga courses dito, yung mga Koreans, regarding sa tattooing. At the art of tattooing, na talagang napakaganda ng kanilang technique. Advanced na talaga at saka laser ang ginagamit nila. Well, good news 'yan dahil at least hindi na ang nangyayari diyan kasi marami dun sa mga nandun sa mga salon lang na nagpapatattoo na eventually ay mga low quality yung mga tattooing material na ginagamit nila. Nagmumukha talagang mga drawing lang o peking-peke yung kanilang mga kilay. Ngayon, iba na po. As much as possible, they are also using mga natural ingredients. Hindi na yung mga damaging, hindi na yung mga nakaka-cause ng harm sa ating katawan. Okay? So, ano po ba ang tattooing? Many individuals choose to undergo tattooing in its various forms. Ano po? And whatever their reason is, the consumer should be aware of the risk involved in order to make an informed decision. So ayan, bago po kayo syempre magpatattoo, dapat pag-isipan ninyo mabuti. Naku, kasi this is something na medyo permanent sa inyong sarili. Nung araw kasi ako, pagka nakarinig ako ng may tattoo, ay naku, iniisip ko kaagad dyan, mga bilanggo. Di ba, Jim, Kasi nung araw yung mga bilanggo lang ang nilalagyan ng tattoo sa katawan Pero ngayon hindi po. Nako, talagang ang mahal-mahal magpa-tattoo ngayon, mga colored pa nga yan. Nako, makikita mo yung mga mukha ng mga girlfriends nila, yung ganyan. Yun ang nilalagay nila, yung mga kababaihan naman, nako, yung sa may paligid ng puso, nako, may mga tattoo sila diyan. Parang sabi nila, yun daw pang add ng sex appeal. Isa pang mga nagkakaroon ng tattoo nung araw, kung di ka man bilanggo, yung mga Indian, yung mga taga-India, yung mga kababaihan doon na talaga mahilig magpa-tattoo kasi ang tattooing sa kanila talaga, it is an art. So what are the risks involved in tattooing? Ayan, ako, napakagandang pag-usapan natin yan. So the following are the primary complications that can result from tattooing. Yung mga complications that can result sa tattooing. Number 1 is infection. Yan, ako, yun ang sinasabi ko. Alam mo, nung several years ago ay involved ako dito sa management ng hepatitis B. Yan po yung aking napagtuunan ng aking pansin noon, yung possible treatment on hepatitis B. And isa sa cause ng pagkakaroon ng Hepa B nung panahon, according to our research, ay yung tattooing. So, ang ibig sabihin, itong mga tattooing needles na ito, yung ginagamit na mga needles sa pagtatattoo, it has to be sterilized kung hindi ito disposable. May mga instances kasi na ginamit na dun sa ibang tao, sa dami ng mga nagpapatattoo sa kanila, minsan maubusan niya ng mga disposable needles. No choice lalo na kung nandun sila sa Boracay. Gagamitin din nila yung same needles na yan doon sa another client. So yan po ay pwedeng, kung halimbawa yung previous client ay may Hepa B, pwede niyang ma-transmit yung Hepa B virus doon sa susunod na customer. And that is precisely the reason why nagugulat na lang yung mga pasyente ko noon Sabi nila wala na, napaka-healthy ng lifestyle nila. But upon extracting their history, ayan, nagpatattoo daw sila once in their life. Kaya yung pagpapatattoo nila, yung henna lang, yung natatanggal naman eventually, or yung permanent, it's the same thing. Ginagamitan pa rin po yan ng needle. Kaya yan ang sinasabi natin. We have to be careful with infection, especially with hepatitis B. Okay?
So unsterile tattooing equipment and needles can transmit infectious diseases such as hepatitis. The risk of infection is the reason the American Association of Blood Banks requires a 1-year wait between getting a tattoo and donating a blood. So halimbawa, nagpa-tattoo kayo ngayon. Halimbawa, August 27, nagpa-tattoo kayo. Hindi na po ina-approve ngayon sa American Association of Blood Banks na kayo ay makapag-donate ng blood up until naka-1 taon kayo ba after kayo matatuan. Because pwedeng mag-manifest po yung infection na nakuha ninyo due to tattooing ng medyo late na. Hindi sila nadidiscover at an early stage. So, halimbawa, nagpatattoo kayo ngayong August 27, 2015, August 27, 2016 pa kayo pwedeng mag-donate ng blood. And I think dapat i-adapt din natin yan dito sa Pilipinas kasi para po makasigurado tayo na talagang hindi na magkaroon ng ganong problema. Like mai-transmit ang certain infection secondary to tattooing. It is extremely important to make sure that all tattooing equipment is clean and sterilized before use. Ayan. Yan yung sinasabi ko. Dapat malinis or sterilized bago gamitin. Paano kung nandoon ka sa isang liblib na lugar? Paano mo ma-sterilize yan? Lalo na kung wala ka naman ng sterilizing solution. So, siguro as much as possible, they have to use disposable needles. Meron naman na yan ngayon And even if the needles are sterilized or never have been used, it is important to understand that in some cases, the equipment that holds the needles cannot be sterilized reliably due to its design. Ayun na nga tama yun. Yung needles, ikinakabit lang naman yan dun sa syringe yung may special syringe na ginagamit for tattooing. So, dapat yun din ini-sterilize kasi yun nga, ang ginamit nga natin ay disposable needles, hindi naman na-sterilize ng tama yung mga syringe na ginamit. Ay pwede rin nating maging cause ng problema yan later on. And in addition, the person who receives a tattoo must be sure to take care for the tattooed area properly during the first week or after the pigments are injected. Ayan, dapat silang maging extra careful during the first week or pagka-inject ng pigment. Hindi nila dapat basta-basta yan i-expose dun sa mga lugar, dun sa mga prone sa infection, yung prone na maalikabukan, yung prone na mabuhusan ng something na chemicals na pwedeng makakos ng damage, and so on and so forth. So, hindi po ganyan kasimple yung pagpapatattoo, lalong-lalo na doon sa mga areas na medyo liblib. Okay? Pero ang number 1 nating iingatan talaga dyan is the possibility na ma-transmit ang isang infection na katulad ng hepatitis B na up to now ay incurable. Ayan. Although marami na tayong mga advanced medications, combinations of mga synthetic medications at mga alternative medicines, still napakahirap pa rin po yung possibility na ma-resolve yung ganyang klaseng infection kasi viral po yan, ay talagang medyo mahirap at matatagalan. Malaking gastos po sa part ng pasyente yan, ang hepatitis B. So, ako para sa akin huwag na lang po tayo magpatattoo. Kung magpapatattoo kayo ngayon, lalo na yung sa kilay, sa mga kababaihan, doon na po kayo pumunta sa mga doctors. Kasi alam po nila kung paano iwasan itong pagkakaroon ng infection. Sa Derma World po, ngayon, meron kaming specialist sa tattooing. Sa kilay, sa labi, kung saan man ninyo gusto. Even yung mga pigmentation sa balat ninyo, na talagang hindi na kayang tanggalin ng lasers, pwede nating tatuan yan at skin tone ang ipatong dyan. Ganyan na po ka-advance ngayon ang
field of dermatology. Okay? So, yan ang number 1 problem sa tattooing. Okay? Number 2, second to infection, is removal problems. Nako, nakakatawa, hindi ba? Nagpapalagay po sila ng tattoo and then puproblemahin din nila kung paano mapatanggal ang tattoo. Okay? Despite advances in laser technology, removing a tattoo is a painstaking process, usually involving several treatments and considerable expense. Nako, ayan na nga. Hindi po natin basta-basta matatanggal yung tattoo kasi yung pigment na yan, yung ink na yan talagang pumasok na sa kaloob-looban ng ating balat. Umabot na yata yan hanggang sa may subcutaneous area. Ano yan? Kukut-kutin na natin yung balat natin. I-expose mo na yung subcutaneous area para matanggal yung pigment. Yan ang problema sa tattooing. Kahit na gaano kahabang series of treatments ang gawin natin, halos talagang hindi mo yan mabura ng husto. Mas maganda pa, patungan mo na naman ng another tattoo na skin tone. Pero yung tanggalin mo siya, parang medyo mahirap. Ano? Complete removal without scarring ay sinasabi nga namin may be impossible. So usually, pag talagang pinilit po nating ma-remove yan, nagkakaroon siya ng scars. So you choose. Tanggalin natin yung tattoo nyo o magkapihiklat pa kayo dyan sa area na yan. Ganyan po. Pero ngayon po, dito sa latest techniques na ginagawa naming mga doctors, ang tinatry namin yung magpatong ng another tattoo. Ang problema po, kung halimbawa masyado kayong maputi, and then yung tattoo na nilagay sa inyo, masyado namang dark yung ink, sinusuka din ng ating balat yung kulay. Na kahit na masapawan natin yung old tattoo na matingkad ang kulay nung bagong tattoo na ikinakabit natin, nung ink na nilalagay natin na skin tone, kung very, very light po yung inyong balat, usually isinusuka din itong mga ink na ito. Ganyan ang problema. Ganyang kalala ang problema ng pagpapatanggal ng tattoo. Pag-uusapan po natin ng mga allergic reactions sa pagpapalagay nitong tinatawag nating tattoo. Matapos po ang maikling paalala, magta-time check lamang po ako. Ang ganap na oras natin ay 10:32 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Derma World. Problema ba sa kalusugan? Paano ito maiiwasan? Alamin ang wastong paraan para ito'y malunasan. Makinig sa programang Kalusugan ay Kayamanan. Samahan si Dr. Charlie Mendez tuwing Lunes, Miyerkules at Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kalusugan ay Kayamanan sa himpilan ng Serbisyo Publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. 8 Trimedia Pro Incorporated. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Trimedia Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Kalusugan ay Kayamanan kasama ang mga batigang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, Katapat at Karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, Balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, Pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting.
WBL 1242 A-Tribe Media Broadcasting. Narito si Dr. Charlie Mendez. Dr. Charlie Mendez. Sa kalusugan ay kayamanan. Yes, balik po tayo dito sa ating programang Kalusugan ay Kayamanan at ito po muli ang inyong lingkod, Dr. Charlie Mendez. At ang pinag-uusapan po natin sa ngayon ay tattooing. Nabanggit na po natin yung first two complications of tattooing, itong infection and removal problems. Nandito na po tayo sa pangatlong complications ng tattooing. Pero bago po tayo magpatuloy ay pabatiin po natin ng magandang umaga itong aking co-host. Sige, bumati muna kayo. Kirst! Yes, ito po si Kurs. Magandang umaga po. Ayan, masiglang-masigla si Kirst ngayon. At si Ben. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oh, yeah. Ayan, okay. Magandang umaga rin sa inyong dalawa. Ang pinag-uusapan natin ay tattooing. Pero bago natin ipagpatuloy yan, basahin nga ninyo kung paano sila makakapasok sa ating website. Yes, bisitahin ang aming website, 8trimedia.com. Puntahan ang radio broadcasting para sa listahan ng mga programang maaari ninyong subaybayan sa aming himpilan. At may live streaming po kami, feed via ustream.tv at mga link para sa ating social media account tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Makukontak nyo po kami sa ating mga contact sa hotline na 4120288. Ulitin ko po, 4120288. At sa text line namin ay 0977-3421-644. Ayan, nako, nag-i-improve na yung partner ka. Magaling na. Announcer. Broadcaster na ang dating. Okay. May another announcement po tayo sa lahat po ng mga nadikitan na ng sticker ng A-Tri Media at DWBL 1242. Paalala lamang po na may serial number yan at dapat nyo pong itago yung card dahil tayo po ay bumubunot every week ng maswerteng serial number. At ito po ay magwawagi ng mga papremyo mula sa ating himpilan kaya makinig lamang po araw-araw dito sa ating istasyon DWBL 1242 at baka isa na sa mga serial number ninyo ang mabunot Mapili. at manalo. Yes. Ayun. And just in case kayo ang mabunot, you can claim your prizes at number 8 Trimedia Studio located at 1152 Seneca Plaza, Unit 404, E. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City. Ayan, at pwede nyo pong i-claim ang inyong premyo from Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. At ngayon po, dito sa tanong ko, sagutin mo mamayang 12:30 to 1 p.m., nandun po ang ating ang kanilang grupo. Ang grupo po ay nasa Barangay Hall of Barangay 487 Zone 48 Cristobal Street, Sampaloc, Manila. Nako, sa Sampaloc sila ngayon. So samahan po ninyo si Shalala dun sa mga nakamiss kay Mark Baby G Canlas. Nandito na po siya. Nandun po siya mamaya sa Barangay Hall of Barangay 487 Zone 48 Cristobal Street, Sampaloc, Manila. Okay. Ayan. Doon po naman sa mga nagtatanong ng contact number ng Derma World, may mga nagte-text po at may tumawag dito. Ang Derma World po, ang aming landline is 376-1513. Inuulit ko po, 376-1513. Yan po ang number ng Derma World. Ang cellphone number naman po namin ay 0917-792-7446. Yan po ang hotline ng Derma World, 0917-792-7446. At pwede rin po niyong idiretso yung inyong text sa akin sa 0917-513-0013. Inuulit ko po, yung number ko pong personal is 0917-513-0013. Yung pong landline natin, pwede po niyong matawagan yan from 1 p.m. hanggang 9 p.m. Ayan, yung mga gusto magpa-schedule, matatawagan po ninyo ang
ang ating landline from 1 p.m. to 9 p.m. Pero yung cellphone po ay 24 hours hotline po yan. Yung binanggit kong cellphone ng Dermaworld kanina, yung 0917-792-7446. Okay, ang pinag-uusapan natin mga partners ay Yes. tungkol sa tattooing. So, kayo ba merong sa inyo na may tattoo? Ako Doc actually plano kong magpatattoo. Ay, nako. 2 to 3 years from now. Pero Pakinggan mo muna itong ating pinag-uusapan bago ka mag-isip. Ako Ikaw, Doc, meron Ben. dati, pero natanggal na. Hena Hena. lang. Okay. Ayan. So nabanggit ko kanina dito, nag-start na ako nung mga complications or risks involving tattooing. So number 1 is infection. Ayan. Nangunguna dyan sa infection yung hepatitis B infection. Hepa B. Alam naman nyo siguro yan kasi nasa medical field naman kayong dalawa. yes, Doc. Ayan, because of unsterile tattooing, ayan, na-transmit yung sakit na Hepa B. Sabi nga nila, dun sa, kahit na daw sterilized yung needle or kaya disposable, pero yung syringe naman, special syringe na ginagamit dyan, kung hindi mo din i-sterilize, bali wala rin. Ibig sabihin, walang safe talaga sa tattooing, Doc. Halos, oo. Pero ano naman, kung talagang yung artist ay magiging maingat, meron naman. Lalo na yung mga doctors. Kung mga doctors kasi ang gumagawa niyan, merong kaming, yung machine na ginagamit for tattooing, yung mga lasers ngayon, medyo least likely na makapagkukos ng ng Dapat. So, dapat transmission yung mga nagtatato, dapat may idea sila doon kasi baka, di ba, nagtatransfer, Oo. ganun. ng infection, 'di ba? And maganda nga yung deklarasyon ng American Board of Blood Banks na pag ang isang tao doon sa Amerika ay nagpatattoo na, hindi sila pwedeng mag-donate ng blood up until nakaraan ang 1 year para makasigurado na hindi sila naka-harbor ng any infection secondary to tattooing. Ayan. So, klaro po yun. And number two problem ng tattooing is na ito yung hanggang ngayon ay imposible. Removal. Imagine, gumastos sila sa pagpapatattoo ng mahal. And then eto, Gusto dumating nila yung ipatanggal time na maraming rason yan kung bakit hindi gusto nilang ipatanggal. Like, baka ayaw silang payagan ng immigration na makaalis kasi bakit punong-puno ka ng tattoo? Ikaw ba'y dating bilanggo? Di ba? May mga ganyan. Or bigla na lang siyang naging modelo. Hindi naman niya pinlano, naging model siya or artista siya, ayaw ng hindi bagay sa niya yung tattoo. Kailangan niyang ipatanggal. May mga reasons like that. So, yun ang medyo mahirap, removal, because this is something permanent. Sabi ko nga kanina, mas kasi yung mga iba pag napuwersang tanggalin yan, nagli-leave ng scars. Kasi syempre, nili-laser, sinusundot-sundot din para mabura, nagli-leave ng scars. So, medyo pumusyaw nga yung kanilang tattoo, yung pigment, nagkaroon naman sila ng peklat. Actually, ganun Diba? ang naging resulta talaga, Doc. Diba? Peklat talaga. Oo, nabalitaan nyo na siguro yung ganyan. Pero ngayon, kaming mga doctors, tinatry namin yung mag-superimpose kami ng another tattoo ink na skin tone ng tao. Halimbawa, ikaw, ngayon yan, magtitimpla kami ng ink na halos kapantay nung balat mo. Mas matingkad lang ng konti because once absorbed, nagla-lighten siya. Ang naging problema namin is the point na yung kung ang balat mo ay medyo maputi and then yung pigment or yung ink na nailagay sa iyo ay medyo dark, kahit patungan natin siya, parang isinusuka rin niya yung dark na ink . Okay. Yun yung nagiging problema. Kaya ayan, halos talaga yung kung sasabihin natin na complete removal of the tattoo, up to now, it is nearly impossible. Kahit na po yung pinakamahal na laser equipment, hindi po talaga gumagawa ng wonders dito sa tattoo na ito. Okay? Interesting. And number three complication is
allergic reactions. Ay, ito very, very common. common. Di ba? Oo. Although allergic reaction to tattoo pigments are rare, ay sabi niya rito, rare daw. Pero dito sa atin sa Pilipinas, very common yan. Yung mga nanggaling sa Boracay na after nagpa-tattoo, nagkakaroon ng kung ano-anong allergic reaction dun sa area, namumula, nagsusugat and everything. Ang dami kong nagiging pasyenteng ganyan, Siguro Doc, kasi sobrang daming doon, pasyente, daming sobrang gusto magpatato. Kliyente, kaya Tapos ayan. medyo hindi na siguro nila napapalitan yung ganyan. Exactly. Oo, 'di ba So, pila-pilar 'yan eh. Oo. Na-try ko din doon eh. Pumila rin kami, so yun. Pero ang henna lang talaga. Sa akin. Yung iba, Kaya nga permanent. Opo. Buti naman, oo. So, when this happens, they may be particularly troublesome because the pigments can be hard to remove. Ayan. Parati, yun ang problema natin. And occasionally, people may develop an allergic reaction to tattoos that they have had for several years na. Yan yung problema natin. Yung mga ganon, we have no other choice but ayun na lang, bigyan natin ng antihistamine or pag medyo sobra yung nagbibigay kami ng bolus dose ng steroid kung sobra yung allergic reaction. Tanong ko lang, hanggang saan po yung yung ink ng tattoo sa skin natin? Anong lalim? Anong lalim po? Ayun na nga nabanggit ko kanina yan na depende doon sa 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 pagkaka-install nung tattoo artist o nung tattoo doctor. Pwedeng lumalim yun or pwedeng mag-pass through yun hanggang sa mga subcutaneous area. Oo. Sobrang lalim. Or even more. Kasi ink yan alam mo yung ink na ginagamitan natin ng needle, ini-introduce natin sa balat. Itong balat natin na to, napakadaling pasukin niya ng kung ano man Tubig nga lang or mga creams na ginagamit natin, papasok ka agad yan sa sa balat. Balat natin. Yun pa yung isipin ninyo mayroong isang surface ng cloth na puti. Patakan mo ng tinta yan. Ganun ka yung Di ba? Nagpa-penetrate, papasok yan. So, kaya nga yun ang sinasabi ko sa mga pasyente. Paano po natin matatanggal yan? Pumasok na po yan hanggang kaloob-looban yung ink. Kakayurin po ba natin yung balat nyo? Kahit po kayurin ninyo, subukan ninyo. Mag-skin peel kayo dun sa area na nilagyan ng tattoo. Mababalatan yung ibabaw, pero makikita nyo, andun pa rin yung pigment. Because malalim po ang affection niyan. Kaya nga dapat pinag-iisipan po ninyo yan. Bago kayo magpalagay. Paano, Curse? Doc, pag-iisipan ko pa ng ilang years from now. Oo, kaya nga ginawa kong topic yan kasi nadinig ko magpapatattoo ka Para marinig mo na ayoko na sasabihin. Usong-uso kasi yan, Doc, sa mga modelo, ganun. I know, yun nga ang sinasabi ko. Parang ngayon kasi kung nung araw ay takot na takot ang tao sa mga may tattoo kasi ang mga may tattoo yung mga bilanggulang, 'di ba? Mga ex-convict. Yes, ngayon naman status symbol na ang at ang mahal magpa-tattoo. Meron akong isang naging pasyente, nagwo-work siya sa Macau. Naku, talagang very daring pa nga naghubad siya, talaga totally naked. Pinakita niya sa akin yung tattoo niya sa likod hanggang dito sa paa. Maganda yung sabi nga niya sa akin, he spent thousands of dollars for that. Kaya lang alam mo parang obsession na yung sa kanya. Imagine mo naman, halos buong katawan, halos gusto niya buong katawan pero na-feature na siya sa mga television program, mga TV program, mga dahil rin siya, very daring Imagine nagulat ako, naghubad sa clinic talaga. Takip lang yung harap niya ng kamay niya. Pinakita niya talaga yung tattoo sa likod. Arts kasi yan. Art. Ang galing, oo. So another complication is granuloma formation. Oo. These are nodules that may form around material that the body perceives as foreign, such as particles of tattoo pigment. So doon sa paligid ng mga ng mga tinusok ng mga ink na yan, pwedeng mag-form ng granulomas yung nakabukol. This is a reaction ng katawan natin yon doon sa foreign substance na pumasok doon sa katawan natin.
And these granulomas are really unsightly, mga bumps yan na nakaalsa-alsa. Although, natatanggal natin yan. Keloid formation, nako, ito yung medyo nakakatakot. Nakakatakot. Kasi, yan po, kung kayo ay keloid former, kalimutan na ninyo ang pagpapatato. Kasi imagine ninyo yung area na nilagyan ng tattoo, lalo na dun sa mga areas na madaling mag-form ng keloid. Ano po yan? Yung dibdib, yung likod, yan sa mukha, pag kayo nagpatattoo dyan, syempre na-traumatize yung area na yon. Pag nag-keloid dyan, problema nyo yan. Ulbok-ulbok rin ang inyong tattoo area. Pupunta na naman kayo sa akin, pahihirapan na naman nyo ang Derma World, si Dr. Mendez, ipa-flat na naman natin yan. Ay, nako. Ayan, gastos pa, pangit pa, So if you are prone to developing keloids, scars that grow beyond normal boundaries, you are at risk of keloid formation from a tattoo. Keloids may form anytime you injure or traumatize your skin. So might as well not do it. Okay? Ayan, ito din, sinasabi nila merong